Oh, ba't gising pa kayo? Sabay, tayo naman matulog. Pero, siguro mahirap matulog ngayon dahil sa euphoria ng panalo ng Gilas Pilipinas laban sa Saudi Arabia sa FIBA Asia Cup. 95-88 final score in overtime. Ang Pilipinas ay patungo sa quarterfinals against Australia. Siyempre isang reason dyan, Justin Brownlee. Wala tayong masabi. Justin Brownlee once again delivering para sa Gilas Pilipinas. This time game tying 3 with 3.7 seconds left sa fourth quarter para matabla yung game, ma-force sa overtime before mag-take over na yung mga bata, sila Kevin Kiambao, AJ Edo and Dwight Ramos para masili itong hard-fought victory para sa ating national team. So Gilas papasok sa quarterfinals against Australia on Wednesday. Pero yung game parang around less than 2 minutes. Parang nasa dilubyo na ang Gilas noon. Down sila 77-71. Before noon may mga natirang mga tres ang Saudi Arabia. Of course led by Muhammad Ali Abdurrahman Rahman. Tama yung pronunciation ko. At syempre, yung big man nila na si Muhammad Al-Suwailem na kahit 3 fouls siya nung third quarter and fourth quarter, talagang naging problema siya sa loob. At naging problema siya para sa Gilas dahil sa mga basket siya sa loob. At yun nga, mukhang at that time parang malabo na makalusot tong Gilas, but somehow nagawa ng paraan ng Gilas. Nagsimula yon basket ni Brownlee, then may stop doon kay Al-Suwailem. Hindi siya block ni Scottie Thompson pero parang kahit pa paano nakuha niya yung rebound doon. Then nakascore si AJ Edu. Then next play, si Edu nagbantay kay Abdurrahman, na-miss niya yung malayong tres pero nakuha ni Al-Suwailem yung airball, tapos nakascore pa. Swerting basket yon for Saudi Arabia. Time down to 8 seconds left, 79-76. And then dito na nag-deliver si Justin Brownlee ng 3-point shot na talagang hindi na mabilang sa dami ng clutch baskets na nagawa ni Brownlee simula pa nung PB ka rin niya sa Barangay Nebra. So Justin Brownlee with 29 points and Kevin Kiambao 17. Napakagandang game para kay Kevin Kiambao. Nung na-foul trouble kagad si Junmar Pardo sa start of the game, talaga instant impact ng si KQ. And then yun nga, nung overtime, start pa ng overtime, pass ni Brownlee kay KQ, corner 3, pasok. Then, nung mga around 2 minutes, isa na namang tres para maging 9-point lead para sa Gilas. At talagang wala nang duda noon that time na mananalo na ang Gilas sa game na yun. Siguro to for KQ, ito yung baka naselyoan na yung kanyang importance dito sa programa ng Gilas. At mas lalong naselyo yung spot niya siguro sa rotation ni Coach Tim Cone. Although it's still tough to tell kung consistent pa rin minuto ni KQ. Pero kung ganito ang papakita ni KQ for the rest of his Gilas career, talagang maganda yung mangyayari sa kanya. And back to Justin Brownlee. Big performance after 8 points against Iraq. Yun nga, wala na naman tayong masabi kay Justin Brownlee. Talagang di mo masisisi yung mga fans na nagsasabi siyang GOAT, best import of all time.
So, yun nga, sometimes when nagdaduda tayo kay Brownlee, of course, his age, yung kanyang, siyempre, bugbog na rin siya sa daming taon na paglalaro niya, may mga injuries na rin siya. Pero, nabibigyan pa niya tayo ng mga ganitong moment na talagang pagka kailangan siya talagang nagdi-deliver siya. So, yun, AJ Edu, again, another big game. At lalong each game parang nagiging excuse me, each game nagiging parang mas gumaganda yung laro ni AJ Edu, particularly sa depensa. Talagang nakaka-excite to, whether we win against Australia or not, dahil siguro once pagbalik ni Kai Sotto, doon natin makikita yung gaano kaganda yung magiging tandem nila sa loob. Siyempre, alam natin yung Gilas. Aminin natin, hirap sila without Kai Sotto. But with this performance from AJ Edu slowly improving, positive signs to para sa Gilas. So, yun, Scotty Thompson, also another solid game with 10 rebounds and 4 assists. 4 points lang si Scotty. Baka mayroon na namang magko-question na bakit ganito lang na-score ni Scotty Thompson. Again, si Scotty, ang binibigay niya, yung mga intangibles, yung rebounds, yung assists. At huwag natin tingnan dun sa dami ng puntos yung pinakita ni Scotty Thompson din sa game na to. And of course, Dwight Ramos, although 5 of 16 siya from the field, kung tama ba yung nabasa ko kanina sa game stats, wala akong monitor ngayon habang nagre-record, but yun nga, Dwight Ramos, kahit ganun yung shooting niya, nandun pa rin yung play niya on both ends. Talagang made an effort na depensa itong si Abdur Rahman. Kaso talagang grabe yung pinakita nung guard na to. 33 points on 8 3-point shots. Grabe, parang kahit anong iba mong depensa or kahit although marami siyang times na nalilibre siya, talagang pumapasok Kahit anong bigay mong depensa nga, pumapasok. Kahit sinong player ipasok ni Coach Tim Cone, nakagawa ng paraan nitong si Muhammad Ali Abdur Rahman, na dating G-League player, naglalaro sa Europe, dating Michigan Wolverine. Big performance para sa kanya. And excuse me again, siguro tingnan natin tong Saudi Arabia. Although natalo natin sila, nakalusot tayo. We have to take a look at Saudi Arabia seriously moving forward, dahil itong pinakita nilang kampanya sa FIBA Asia Cup, talagang there's a reason for us na maging to respect this team. Especially itong ang pinakita nila with yung dalawang player nga nila, si Abdur Rahman and Al Suwailem. But yun nga, Gilas is moving on to the quarterfinals to face Australia. Wednesday yan, wala pang oras, pero sana mas maaga para maraming makanood at medyo nakakapagod na rin magpuyat. Ngayon, anong oras na 3:11 kasi afternoon pinakinggan pa natin yung mga press con, coach team, pati yung losing team from Saudi Arabia. Papanoodin nyo yan sa YouTube, search na lang. Also, nagsulat din tayo ng breaking story for Inquirer.net. So yun, kaya gising pa tayo at gusto natin pag-usapan tong game na to para sa mga gustong makapakinig ng mga thoughts natin. So, yun, Australia will be a top opponent. They easily won all 3 games sa Group A.
At syempre may meaning din tong game na to dahil ito ang first time na makakalaban ng Gilas ang Australia since yun nga, yung brawl noong 2018 sa Philippine Arena kung saan talagang ang laking implication nun for the Philippines and Gilas noon. At that time, si Coach Chot had to step aside. Coach Sieng took over. Then may home games tayo sa qualifiers na actually one home game pala na walang taong nanood. So yun, so I think may hirapan tong Gilas sa game na to on Wednesday, but with the way yung grit, yung quote-unquote NSD na pinapakita ng Gilas, I think there's a hope na kung matalo man, no, dahil sobrang favorite ng Australia, bibigyan ng Gilas na magandang laban itong Boomers sa quarterfinals. But syempre, lahat naman tayo gusto natin manalo ang Gilas. And kung manalo nga, malaking upset to. Malaking achievement na for Gilas in this tournament if they make the semifinals. Actually, itong pagpasok nila sa quarterfinals, an improvement to from 2022 dahil ang Gilas, nung time na yun sa Indonesia, natalo sa Japan sa qualification to the quarterfinals. Yung game na yun, 3 years ago, yun nga, sa Jakarta. So, pero yun nga, Gilas will try na mabigyan ng magandang laban tong Australia. At who knows, baka magkaroon tayo ng chance na manalo. So, yun lang ating thoughts dito sa napaka-memorable na panalo ng Gilas kontra Saudi Arabia sa FIBA Asia Cup. Okay, pasok sila sa quarterfinals to face Australia on Wednesday. So, yan lang po ang ating thoughts. At kung gising pa kayo, try nyo na matulog, makapahinga. So yun, thanks for listening and try natin mag-post ulit ng preview about the quarterfinals. So, until then, we'll catch up next time.